Kung naniniwala ka man sa tadhana, marahil naniniwala ka din sa happy ending. Marami kasi yan naghihintay sa tamang panahon. Minsan darating agad, minsan naman matagal. Pero kung naniniwala ka talaga sa tadhana, hindi man ngayon dumating ang magpapasaya sa'yo, marahil sa takdang panahon ay darating ang tunay na magpapaligaya sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pagka-uwi namin ni Tony sa bahay, tila ba nagtatago pa din si Ben sa kwarto ni Tony. Ayaw niya siguro talaga akong makita. Tony, kausapin mo naman si Ben. Sabihin mo sa kanya ang totoo kasi kung ako ang makikipag-usap sa kanya, baka di makinig yun. Wika ako. Oo na. Kakausapin ko na. Sige na. Ayusin mo na muna yung sarili mo. Wika ni Tony. Salamat pare. Best friend talaga kita. Wika ko. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang din pre. Tsaka Jasper, mag-ayos ka muna ng sarili mo. Lalabas lang ako saglit. Babalik din ako kaagad. Pupuntahan ko lang yung bebe ko. Wika ni Tony. Sige. Bumalik ka kaagad ha. Wika ko. Kaya ito, umalis din kaagad si Tony. Di man lang niya nasilip sa kwarto niya si Ben. Kaya ito, nagtungo na muna ako sa kwarto ko. Tapos, nahiga ako sa kama ko at nag-isip-isip sa mga gagawin ko at sasabihin ko kapag nag-usap na kami ni Ben. Tila ba bangungot ang lahat ng nangyari. Pero ang mahalaga ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Kaya ito habang nakahiga, iniisip ko na puntahan ko na kaya si Ben sa silid ni Tony para makapag-usap na kami. Kaya ito, hindi na ako nagdalawang isip. Pupuntahan ko na si Ben. Kaya naman inayos ko muna yung sarili ko. Tapos ito, nagtungo na ako sa may silid ni Tony. Tumayo ako at kumatok. Subalit walang sumasagot. Kaya ito, marahan kong binuksan ng pintuan. Pagkabukas ko, hinanap ko kaagad si Ben sa loob. Kaso wala siya. Nasaan kaya si Ben? Saan kaya siya nagpunta? Pero di ko naman siya masisisi kung aalis siya dito. Kasi nga galit siya sa akin. Pero maghihintay ako hanggang sa makabalik siya. Kaya ito sa paglipas ng mga oras, bumalik na rin si Tony. Sinabi ko sa kanya na wala si Ben. Kaya ito, hintayin ko na lang daw na umuwi. Kaya naman sa paglipas ng mga oras, medyo nakakainip palang maghintay. Lagi lang ako nakabantay sa may pintuan. Nagmamasid sa bawat dumadaan. Nagbabaka sakaling dumating ng aking hinihintay. Subalit umabot ng takip silim. Wala pa din si Ben. Nasaan na kaya si Ben? Sana naman umuwi na siya. Kuya, himala, bakit nandito ka? Sayang, ubos na yung balot. Wika ni Boy Balot. Oh,
Ikaw pala, umuwi ka na, gabi na. Wika ko naman. Kuya, mamaya na ako uwi, dito muna ako sa inyo. Okay lang? Wika ng bata. Sige, okay lang basta huwag kang magulo ha. Wika ako. Oo naman kuya, promise, di ako manggugulo. Tsaka si Kuya Ben nasaan? Wika ni Boy Balot. Wala. Lumabas. Mabuti pa magbantay ka dito. Bantayan mo si Kuya Ben mo. At kapag nakita mo siya, tawagin mo ako kaagad ha. Magluluto muna ako ng hapunan. Wika ako. Sige kuya, dito na lang din ako kakain ha. Wika ni Boy Balot. Napangiti na lang ako. At eto, nagsimula na ako magluto ng hapunan namin. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Bahala na. Yan naman sa paglipas pa ng mga oras. Ayan, nagprito na lang talaga ako ng talong at itlog. Tapos eto na si Boy Balot. Nagmamadali. Kuya Jasper, bilisan mo. Andito na si Kuya Ben. Bilis. Wika ni Boy Balot. Di ko alam kung bakit nagmamadali si Boy Balot. Kaya ito, nagmadali na din ako na magtungo sa may pintuan. At nang makita ko si Ben, ewan ko ba, pero parang kumirot ang dibdib ko. Hala, Kuya Jasper, sino yung kasama ni Kuya Ben? Bakit magkayakap sila? Wika ni Boy Balot. Hindi ko alam. Bata, pupunta muna ako sa silid ko ha. Ikaw nang bahala. Wika ako. Kuya, bakit? Wika ni Boy Balot. Sa balit eto, di ko na siya sinagot. Nagtungo na ako sa silid ko. At isinara ko ang pinto. Nilak ko para walang makapasok. Ewan ko ba. Pero nasaktan ako sa nakita ko. Sino yung lalaking kayakap ni Ben? Parang nakita ko na siya pero di ko maalala kung saan. Pero bakit ganito? Bakit ang sakit sa dibdib? Sir, salamat ha. Nag-enjoy ako ng sobra. Wika ako. Nakauwi na kasi ako dito sa may tapat ng bahay. Ako nga din. Ang kulit mo pala, Ben. Tsaka yung mga billing ko sa'yo, sundin mo kung anong binubulong ng puso mo. At gawin mo yung mga bagay na bibigay kaligayahan sa'yo. Wika ni Sir. Opo sir, gagawin ko po. Pero saan ka ba nakatira, sir? Wika ako. Ayun doon sa may pang 5 bahay. Doon lang, halos magkapit bahay lang tayo. O siya, simula ngayon, kuya mo na ako, Ben. Huwag kang mahihiya kapag may kailangan ka. At kapag nalulungkot ka, puntahan mo lang ako. Ha? At mag-usap tayo. Wika ni Sir. Opo sir, gagawin ko. Wika ako. Tapos ito, bago kami maghiwalay ni Sir, niyakap ko siya. Di na ako nahiya. Para ko na siyang kuya eh. Ang sarap siguro magkaroon ng kuya sa totoong buhay. Kaya ito, matapos ang mahigpit na yakap, tumakbo na ako papasok sa bahay. Umalis na din si Sir. Tapos ba? Si Boy Balot. Oh, ano ginagawa mo dito? Wika ko. Wala lang. Nakatambay lang.
Wika naman niya. Ah, okay. May tao ba dito? Wika ako. Oo kuya, kanina ka pa hinihintay ni Kuya Jasper. Wika ni Boy Balot. Bakit daw? Wika ako. Ewan ko kuya. Tapos nung makita niyang may kayakap, nakita ko nalungkot siya bigla. Tapos ayun, pumasok na siya sa kwarto niya. Wika ni Boy Balot. Tapos eto, lumabas bigla si Jasper sa kwarto niya. Tatakbo na sana ako patungo sa kwarto ni Tony kaso natakot ako sa tingin ni Jasper. Parang galit. Natigilan tuloy ako sa pagtakbo. Oh, nice. Nagkita-kita na ulit tayong tatlo. Sabay-sabay na tayong kumain. Tara na. Wika naman ni Tony na kakalabas lang din sa kwarto. Uuwi na ako, nakakatakot dito. Wika naman ni Boy Balot. Kaya lang, bago pa makalabas si Boy Balot, hinawakan ko na siya sa braso niya. Damay-damay na to. Bahala na kasi naman. Nakakatakot talaga tumingin si Jasper. Napakatalim. Na parang mananakit.